Hello! Quick errand tayo. Bibili ako ng chicken ng aming mga aso. Every now and then kasi pinapakain namin ng manok yung mga aso namin. Favorite nila yung litsong manok. And gusto ko rin makita yung itsura ng dashboard paggabi. And sobrang linaw. Sobrang linaw ng dashboard. So yung nasa dashboard natin, andun yung so sa left nyo, yung konsumo, yung kilometers to liter. Pwede mong palitan yan ng liter per 100 kilometer. And then andyan yung orasan natin. Then yung speed, syempre odometer, trip A, trip B. And then wait lang, tricycle. Andyan yung fuel gauge. Diyan, andyan yung fuel gauge. Nandyan din yung ating RPM. Sabi ng ating mekaniko sa Kimco, ano muna raw tayo, steady, maximum muna natin is 8,000. O taro lang daw tayo sa 6,000 to 8,000 RPM. Limit muna sa 100. Kung gusto natin mag 100, pwede naman, pero wag daw muna babad. Chill lang. Dapat yun ang daw for the first 500 kilometers. Sarap. Sobrang gaan, sobrang suabe. Yes. Next week siguro tatry ko na ito sa NLEX. Bukan ko lang malaman yung pakiramdam ng nakascooter sa NLEX. Good. Isa sa sinabi sa akin na feature nito nung nag-aaral ko na nagustuhan ko. So meron akong hazard. Makikita niyo sa ako. Ayun, pag sumignal ako, i-override niya yung hazard, signal lang. Tapos pagbalik ko ng tanggal ko ng signal, balik siya sa hazard. Ayos. Gusto ko yun, gusto ko yung feature na yun. Para tong ano, kung nung naka-board man ako, para akong nakasedan. Ngayong dito sa BS400, para ako ng SUV. Ganun yung pakiramdam. Ganun yung pakiramdam ko pag nagpapalit ako from kotse into sa SUV or a van. It's the same feeling. Medyo isa sa inaalala ko dito, pag U-turns, ito medyo mabigat, lalo yung mga sharp curve. Yung isang dadaanan dito, pa U-turns ka. So we'll see, sa dahan-dahan na. Lahat naman sa dahan-dahan. Nung nabat ko ito kahapon, medyo napalakas ang preno ko nung paligo ako sa gas station. Muntik akong tupo, buti nasalo ko. Kala ko magiging first day, first taon bagal. Buti nahabol. Wala ka marunod sa tambutyo. Kaso wala mo ng pipe, magulo pa, hindi pa alam ng LTO kung anong gagawin sa buhay nila, kaya wala tayo ng pipe. Ayoko naman talaga ng maingay na pipe. Kung magpapalagay man akong pipe dito, hindi lang sobrang ingay, just enough para magdinig ako sa XFA. Yun yung napansin ko dun sa Ninja. Ayoko mag-pipe, dapat yung sa Ninja stock lang. Unsafe. Ang laki ng difference pag dinig ka ng mga sasakyan, parating ka pa lang kaysa yung stock na ikaw lang nakakaroon sa sarili mo. Sana may ayos nila. Tama naman sila to appreciate, no? Yung mga sobrang ingay. Yung iba din kasi walang tibik din eh. Like nasa loob na sa bibigon, madaling araw, kung masyadong tao, uwi na madaling araw, magbobomba. Siyempre hindi rin naman tama yan, ayaw din nabot. Pero meron din naman maayos, no? Kaya sana may ayos nila ng tama, na may tamang standards or may tamang provisions na dapat sundin para fair naman. Ay, okay naman. Pero nag-aalangan pa ako. Control mo yan, sumasabay ka. So isa sa possible mistake ng ibang mga tumataog pag nag-U-turn is pag nagulat, tepreno ng full turn. Kasi pag medyo naka side na yung nalibelo ko at turmeno ka sa harap ng sagad, kakagat yun, tatawid ka talaga. Lilipat yung weight eh, mag-o-offset yung weight sa nakatutok yung manibela mo. So pag ganon, pag may biglang lumitaw, pag may biglang lumusot,
try to be relaxed and dahan-dahan pa rin yung gradual pa rin yung pagpreno. Huwag yung dadakmain. Pag dinakma mo yung preno, halik ka sa lupa. Galit kaysa halik ka sa spalto. Okay, ito tayo. Ang favorite ng ating mga bebe, pero kami tatlong aso eh. Itong favorite nila, yung litsong manok dito, favorite na lang. Halos tumulo ang laway ng aming alaga. Boss! Isang litsong manok, saka isang liempo. Yung manok, maliliit, maliit. Yung manok, maliit. Maliit. Pogi, no? Meron ko tayong pera. Pambayad. Medyo natutuwa pa ako dito pag yung white na yan, iba-iba kulay. Minsan puti, minsan minsan off-white, minsan gray. Depende sa sinag ng araw. Kaya okay, hindi nakakasawa yung kulay. Depende sa liwanag ng araw, depende sa angulo, pa iba-iba yung kulay. Okay, grabe ka ng 5 ito, tingnan mo. Dito po ang sakayan Yaw. terminal. Ano daw to? 12 kilos. Kung tama ang memory ko doon sa napanood kong video, that's 12 kilos. Sino pag tinanggal mo yan, mabawasan ka ng ano? Mabawasan ka ng mga 7 to 8 kilos. Only, okay. Pero huwag mo na. Like I said, magulo pa ang utak ng LTO. Hintayin muna natin maging okay. Dito po ang sakayan Thank you. Yun lang yung isang mamimiss ko sa Boardman. Yung ating gulay board. Wala itong gulay board eh. Pwede na rin ito, no? Pwede na rin din yan, pero hindi. Ito pa rin yung gulay board ni Boardman eh. Medyo nawala din yung worry ko na pag na-long ride kami ng pinsan ko at buwang kami sa mga loob-loob at nakakapagod, mabigat. Pero hindi naman. At kahit traffic, tolerable. Kasi pag mandang ka mag-anlang. Mali lang biga lang ng travel eh. Nakuha mo na yung momento mo, okay, maganda ng everything. Yun tayo. Kuya, thank you. At ano tayo sa daan, tayong lagi nagbibigay, tayong lagi nagsusuri, tayong lagi defensive dahil mahirap na. Motor tayo. bawal sa atin ang road rage, bawal tayo mainit. Isang sipad lang sa atin, isang itis lang yung likuran natin GG na tayo. Dapat kahit minsan kasalanan nila, taas kami na lang tayo, hello na lang, hello. Yeah, yun lang ang malaking pagkakaiba sa inboard run ng bawal. Very good. Nakamotor, nasa daan, nagkikwentuhan. Very good, no? Very safe. Very safe, very smart. Pag ganun, tabi. Tabi lang konti. You're putting yourself at risk. Anyway, kanya-kanya trip yan. Ay, malapit na ako sa bahay. Lang. Bye.